Praise the Lord. So, para sa presentation ng ating morning revival preview ngayon, ang schedule natin ay week 1, day 3. So, ito yung pagpapatuloy ng preparation of the bride. Amen. At siyempre sa linggong ito, ang topic natin ay yung goal. Okay, yung bride as the goal of the Lord's recovery. So, meron tayong Lord's recovery, ang goal natin ay yung bride. Maihanda siya upang ang Panginoon makabalik na siya. Amen. Babasahin ko na yung mga Bible verses natin. Revelation 19:7. Let us rejoice and exult, and let us give the glory to Him, for the marriage of the Lamb has come, and His wife has made herself ready. Amen. So, may event ditong binanggit. So, yung event dito, ang pinakamalaking event na mangyayari sa buong sansinukob. At ang tawag sa event na ito ay the marriage of the Lamb. Amen. So, itong pinakamatindi, kasal ng mga kasal. No, pinakamagarbo at pinakamarangyang kasalan. No, nung sa history, meron nang nangyari isang kasalan na sinasabi nilang wedding of the century. So, meron ganyan. Pero ito hindi lang wedding of the century. Wedding of all weddings. No, siya yung pinaka-top wedding sa history. Amen. At ang lamb dito, siyempre, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Siya lang ang nag-iisang Lamb of God. At ang wife naman dito, siyempre, ay ang corporate overcomer. Hindi lang believer to. Overcomer to. Pinakamataas na uring believer. Pinakamatagumpay na mga believer pagsasama-samahin. Okay, upang mabuo ang tinatawag na bride. So sa John 3:9-29, he who has the bride is the bridegroom. But the friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices with joy because of the bridegroom's voice. This joy of mine, therefore, is made full. Amen. So maging yung Gospel of John, no, binabanggit yung bridegroom. At syempre, kung may marriage, mayroong bridegroom, mayroong groom. At yan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. So, siya ang universal bridegroom. So, magbasa na tayo. So, Revelation 19:7-9 unveils that the Lord Jesus is the Lamb. The Lord Jesus is the Lamb as the bridegroom. Amen. So, sinasabi dito, yung Lamb. Okay. So, ang Lamb kasi ay yung Lamb of God na binabanggit sa John. So, umpisa sa John, binanggit siya as Lamb. Pagdating sa Revelation, inulit siya as Lamb. Amen. Cordero. Saan ba nanggaling yung concept na Cordero? Ang concept ng Cordero kasi, nanggaling ito mula pa sa Old Testament. No, pag binabanggit ang Cordero, ito ay tumutukoy sa mga hain sa unang tipan. Ang pinakapangunahing hain ay ang Cordero. Diba? Yan yung mga pinapatay nila noon at pinapadalo yung dugo. No? So, ang striking event ay nung sila ay lumabas mula sa Ehipto. Diba? Nagpatay sila ng Cordero at sa pamamagitan ng dugo ng Cordero, hindi sila napahama. No? At itong Cordero na to ay naging isang simbolo, okay, ng hain. No? Hanggang sa dumating ang bagong tipan at ang Panginoong Jesus ay pinakilala ni John bilang Cordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya siya yung totoong Cordero. Yung mga kordero sa lumang tipan, totoong kordero yun na hayop lang.
Pero ang totoong o ang realidad ng kordero ay ang Panginoon mismo. Ibig sabihin, siya yung tunay na hain at inihain ng minsan lang. Amen. So similarly, in the Gospel of John, Christ is presented both as the Lamb and as the bridegroom. Amen. So sa Gospel of John, pinakilala ang Panginoon dyan bilang kordero, okay, at ang kasintahang lalaki. So ang kordero, siya rin ang kasintahang lalaki. Yung kasintahang lalaki, siya rin yung kordero ng Diyos. Kaya sa aklat ng John o sa Ebanghelyo ng John, pinakilala ni Juan. Kasi ang Ebanghelyo ni John ay sinulat ni Juan. At pinakilala niya ang Panginoong Hesus dyan bilang kordero ng Diyos at kasintahang lalaki. Amen. So, John the Baptist declared, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Amen. This verse clearly reveals that Christ came as a lamb to take away the sin of the world. Later, John the Baptist also indicated that Christ is the bridegroom. Amen. So, si John the Baptist ang nagpakilala sa Panginoon. So, pinakilala niya ang Panginoon bilang kordero ng Diyos. At pinakilala rin siya bilang ang kasintahang lalaki. Amen. Hence, in the Gospel of John, Christ is revealed both as the Lamb who came to take away sin, and as a bridegroom who came that he might have the bride. The Lamb is for redemption, and the bridegroom is for the wedding. So, dalawang ang Panginoong Hesus kasi marami siyang titulo. Pag binasa mong Biblia, ano-anong ginamit na titulo para ipakilala siya o bigyan siya o uriin siya, di ba? Meron diyan na siya yung doktor, di ba? Siya yung espiritu, di ba? Siya yung kordero, siya yung buhay, siya yung manunubos. Ang dami. Hindi mo mabilang sa dami. Maski yung mga typology, yung mga paglalarawan, ang daming ginamit na paglalarawan. Dito sa binabasa natin, dalawang natatanging paglalarawan. Ang una, siya ang kordero ng Diyos. Pag sinabi mong kordero, hindi yung pag sinabi natin na ang Panginoon ay kordero, hindi ibig sabihin siya ay apat ang paa o may buntot, hindi ganon. Kundi ito ay simbolo ng hain. Simbolo ito ng hain. Na totoong hain ay si Kristo. At siya ay kordero ng Diyos. Ang may-ari ay ang Diyos. Ang nagsugo kasi rito ay ang Diyos. At siya ang nagplano, na ang Panginoong Hesus ay maging hain para sa atin. Okay, kaya sinasabi rito, yung kordero ay para sa katubusan. So, tama naman yon. Kasi ang kordero ay ginamit para tubusin tayo. Ito, katulad ng Panginoon, bilang kordero ng Diyos, namatay siya sa krus. At ang kanyang kamatayan ay kabayaran ng ating mga kasalanan. Binayaran niya ng kanyang dugo ang ating mga kasalanan. Imbis na tayo ang mamatay, siya ang namatay para sa atin. So yan yung konsepto ng hain. Ang hain kasi sacrifice siya. Ang ibig sabihin, siya ay pinapatay hindi dahil sa sarili niya o dahil sa may kasalanan siya. Hindi. Siya ay pinatay bilang katubusan, bilang pambayad. So parang ganun. Pambayad sa mga nagkautang. Kaya tayo, hindi na tayo magbabayad. May nagbayad na para sa atin. Yan ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya ang kordero ay para sa katubusan. Pero, maliban sa kordero, siya ay tinawag din na kasintahang lalaki.
No? At ang kasintahang lalaki naman ay para sa kasalan. Kung walang kasintahang lalaki, wala yung groom, anong klaseng kasal yan? So, pag nadinig mo pa lang, groom or bridegroom, naku, kasal yan. Yan ay kasalan. Amen. Kasi sa Tagalog kasi wala tayong eksaktong word para banggitin yung groom eh. No, hindi ko alam kung anong gamit. Kasi yung salitang kasintahan, napaka-general din nun eh. Pero pag sinabi mong groom, kasalan talaga yan. Yan yung ikakasal na male. No, kaya ang groom, pag tinagalog mo, ang lalaking ikakasal. Hindi kasintahan basta. Ang daming kasintahan, di naman kinakasal. Okay, so the redemption was accomplished by Christ as the Lamb of God. And the wedding will take place when Christ, as the coming bridegroom, takes his bride. Amen. So, ang katubusan, sinagawa ni Kristo bilang kordero ng Diyos, at ang kasalan ay magaganap kapag si Kristo ay bumalik na. Siya ay babalik, okay? At sa kanyang pagbabalik, tatamuhin niya ang kanyang kasintahang babae. Yan yung bride. O, kasintahang babae. O yung babaeng ikakasal. Nakatakdang ikasal. Parang gano'n. So, yun yung ibig sabihin ng bride. Amen. Amen. So, Christ's goal is not to remove sin. It is to have the bride. Ang ganda na itong sentence na to. Sabi niya, yung goal talaga ni Kristo, hindi naman para alisin ang kasalanan. No, yun ay kailangan lang gawin. So, may mga bagay na kailangan gawin para ma-attain yung goal. Parang ganon. No, halimbawa, kung walang kasalanan ng tao, tatamuhin pa rin niya yung tinatawag na bride. So, yun yung ibig sabihin nun. No, kaya, sinasabi sa atin, Christ's goal is not to remove sin. It is to have the bride. Amen. So, in the book of Revelation, which is also written by the Apostle John, we see again that Christ, our Redeemer, is the Lamb and the coming bridegroom. Therefore, as the bridegroom, he must have a wedding. The wedding of the Lamb will be a universal wedding. It will be the marriage of the Redeemer and the redeemed. Amen. So, universal wedding. So, hindi pa naganap yung isang universal wedding. Bakit ba naging universal wedding to? Kasi si Kristo ay pang-universal, pang-sangsinukob siya. Hindi ba siya ay Panginoon ng lahat ng tao? At yun naman kanyang bride, ito ay universal din. Kasi ito ay tinamo mula sa iba't ibang lipi ng tao na bumubuo ng buong sangsinukob. Kaya universal bridegroom para sa universal bride. Kaya nabuo yung universal wedding. Amen. Tapos, sinasabi natin, okay, si Kristo bilang manunubos na siyang kordero ay babalik. Babalik siya. At pagbabalik niya, hindi na siya manunubos, kundi bridegroom na siya. Tapos na yung gawain ng katubusan. Tinapos na niya yan sa krus nung siya ay nandito pa sa lupa. No, kaya lang, tinapos niya yon, yung title na Lamb, hindi nawala. Hindi siya nawala. No, nasa kanya pa rin yung titulo. Nang ibig sabihin, ang pag-alis niya ng kasalanan ay hindi ang goal, kundi ito ay preparation lang para maihanda ang bridegroom o ang bride. Amen. So tayo ngayon, ginagawa natin ito rin, preparation for the bride. So mamaya banggitin natin kung ano ba ang paghahanda ng bride talaga. Amen.
At the end of the Bible, we see a city, the New Jerusalem. This city is the wife, and the redeeming God is the husband. Our position is that of the bride, and the position of the coming Christ is that of the bridegroom. We are on the earth being prepared to become the bride to meet him. And he is on the throne in the third heaven, prepared to come as the bridegroom to meet us. So, ang layo ng mga panggagalingan nito. Tayo ay nasa lupa. So, bakit tayo nasa lupa ngayon? No, sapagat hinahanda tayo upang maging bride. So, kailangan, sumama ka at maihanda ka rin. So, lahat maihanda para maging bride. At ang Panginoon naman ay nasa third heaven. Gano'ng kalayo yan? Wow, layo yan. Nasa third heaven. At siya ay naghahanda na para maging groom, bridegroom. Pero kung tutusin sa Panginoon naman, wala na eh. Wala na siyang ihahanda eh. Ang pagbalik niya ay anytime na eh. Ang paghahanda, kung tutusin, sa side na lang natin eh. Matagal tayo naghahanda. Ang bridegroom, ayan, ready nang bumalik. At kung naihanda na yung bride, babalik na siya. Kaya ang kanyang pagbabalik, nakasalalay sa paghahanda ng bride. So, naisip niyo ba yun? Dapat bilisan natin. Amen. Thus, he is coming as the bridegroom, and we are going as the bride. One is coming and we are going. The bride and the bridegroom will meet, neither in heaven nor on the earth, but in the air. When we meet him in the air, we will have a wedding. So yung wedding pala na to sa alapaap. Amen. Kasi ngayon nagbago na yung panahon eh. Dati lahat ng kasalan, kasi nagkakasal ako. So license ako para magkasal. At noon, halos lahat ng kasalan namin sa meeting hall ginagawa. Halos walang hindi. Basta kasal sa meeting hall. So nagbago na yung panahon. So marami ay gusto nang magpakasal sa labas ng meeting hall. So bakit kaya? Kasi yung mga iba, marami silang gustong gawin na mga bagay-bagay ng preparation na hindi nila magawa sa meeting hall. Okay, kaya sa labas nila ginagawa. But anyway, karamihang kasal, ang gustong-gusto nila ay sa garden. Garden. Kaya madami mga garden wedding. Ang problema lang yan, pagtagulan. So yan, meron din naman sa tabing dagat. Nagpapakasal. Meron din naman sa restaurant, sa hotel. So, iba-iba na mga venue ngayon. At minsan meron akong nakita sa news, nagpakasal sa ilalim ng tubig. Siguro mga diver yan. So, hindi ako pwede magkasal dyan. Kayo na lang. Pero itong kasalan ng kordero, sa mga kapatid, napaka-special. Ito ay gagawin sa air, sa himpapawid. Sa himpapawid. So, paano ka makakapunta sa himpapawid? Diba? So, yung mga nakakaalam, alam na nila yan. Kailangan ma-rapture ka. At para ma-rapture ka, kailangan overcomer ka. Sabagat mga overcomer, okay, ay mara-rapture. Ang Panginoon bababa mula sa trono, bababa siya. At maghahang siya sa alapaap. Yun naman mga overcomer mula sa lupa, iaakyat niya. Iaakyat niya. So yan yung rapture, iaakyat sila. At magmi-meet sa air. At doon magsisimula ang kasalan. Sa air. At pagkatapos ng kasalan na yan, siyempre, bababa na sila. Bababa na sila. So, tandaan nyo, ang wedding,
sa air. Amen. So, kung ikaw ay naging overcomer, mara-rapture ka. At sa pagka-rapture, ay upang salubungin ng Panginoon. At magkaroon ng kasalan kasama ng Panginoon. Amen. So, napaka-exciting ito. Revelation 19:1-6 is the praise of the great multitude of the saints, the angels, and all creatures. Revelation 19:7 continues, let us rejoice and exult, and let us give the glory to him, for the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. So, ang linaw. Magkakaroon lang ng kasalan kapag ang wife o ang bride ay handa na. Napakatagal na paghahanda. Hindi ganun kadali. Yung mga bride sa mundo, ilang oras lang inaayusan yan. Maganda na rin, naayusan. Pero itong bride ni Christ, 2,000 years ago, nung una siyang bumalik, 2,000 years na ang nakakaraan. Hindi pa natapos yung pag-aayos niya at paghahanda. So, ganun katagal. Amen. Amen. Here, his wife refers to the church, the bride of Christ. However, according to Revelation 19:8-9, the wife, the bride of Christ, consists only of the overcoming believers during the millennium, whereas the bride in 21:2 is composed of all the saved saints after the millennium for eternity. Amen. So yung wife, na binabanggit sa Ephesians 5:24-25, ayun yung bride ni Christ. Na binabanggit sa John 3:29. So yung wife, ay naging bride. Yung bride ay naging wife. So ganun. So sometimes tinatawag siyang wife, sometimes tinatawag siyang bride. Pero siyempre sa konsepto, alam naman natin, ang bride, ay yung kinakasal. At pagkatapos siya ikasal, siya ay magiging wife. So bride muna, bago wife. So yun yung konsepto. Kaya kung minsan, yung redeemed people, tinatawag siyang bride. At may time naman, tinatawag siyang wife. Nang ibig sabihin, siya ay bride bago naging wife. Katulad ng church. Ang church ngayon ay nasa aspect ng bride. Kasi hindi pa bumalik ang Panginoon. Kaya bride pa ang tawag sa kanya. Pero isang araw, babalik ang Panginoon at isang bahagi ng mga believer ay magiging bride at maikakasal sa Panginoon. At pagkatapos ng kasalan na yan, lahat ng believer na hindi nasama doon sa kasalan na yon ay maging wife. Kaya yun yung ibig sabihin. Ibig sabihin nito. So sabi niya, yung wife, na siyang bride of Christ, yung wife, yung wife sa Revelation, na bride of Christ consists only of the overcoming believers during the millennium. So yun. So yung bride na wife na binanggit dito, na isang bahagi ng wife, ay tumutukoy sa mga overcomer. Na ikakasal, at maghahari, sa loob ng 1,000 taon. Ang millennium kasi, ang ibig sabihin ng millennium ay 1,000 years. Samantalang yung bride naman, sa 21:2, na binubuo ng lahat ng mga believers after the millennium. Ito ay maging wife until eternity.
So, until eternity na yon. Hindi 1,000 years ang wife. Ang wife ay maglalas sa kawalang hanggan. So, tayong lahat ng mga believer, okay, ay makakasama ng Panginoon bilang wife hanggang sa walang hanggan. Pero bago yan, magkakaroon muna ng wedding. Okay? At ang makakasal diyan, okay, ay hindi lahat ng believer. No, tangi lamang yung mga overcomer, okay, ang masasama dun sa kasalan. No, at pagkatapos ng kasalan, okay, sila ay makakasama ng Panginoon sa loob ng 1,000 taon. So yan yung tinatawag naman na 1,000 years of kingdom. At lahat ng overcomers, hindi lang sila bride, kundi sila ay magiging co-kings of Christ. Kaya magkakaroon sila ng isang titulo, isang rank. No? At yan ay ibibigay sa kanila bilang gantimpala. No? Kaya ang mga believers, may mga tatanggap ng gantimpala at merong hindi. At sa halip na gantimpala, ang tatanggapin nila ay pangkapanahonang disiplina na aabot din ng 1,000 years. Habang ang iba nag-enjoy, okay, sa wedding feast, at yan ay ang 1,000 years of kingdom, nag-enjoy, naghahari, okay. Ang iba naman na hindi nakasama dyan, okay, ay nasa isang lugar na kung saan sila ay tinutulungan para lumago at maihanda naman sa darating na New Jerusalem na maglalas until eternity. At pag nag-umpisa naman natapos na yung 1,000 years, magsisimula naman yung final stage ng New Jerusalem. Lahat magkakasama na. Hallelujah. Yung mga hindi naging mandaraig, pwede kong sabihin, mandaraig na rin kayo sa aspekto ng paglago sa buhay. Sana, okay, maintindihan natin to. At ito ay maging isang daan upang pagsikapan natin na isagawa ang ating kaligtasan ng may takot at panginginig. Amen. Okay, so tuloy natin yung basa. The readiness of the bride depends on the maturity in life of the overcomers. Furthermore, the overcomers are not separate individuals, but a corporate bride. For this aspect, building is needed. Christ will not marry each believer individually. Instead, He will marry His corporate bride composed of His overcoming believers. Ayan. So una, pinabanggit natin yung overcomers. So paano ba nabuo yung overcomers? Bakit naging overcomers sila? Bakit hindi lahat naging overcomers? No, bakit? Bakit merong mga naiwan? Hindi na rapture, hindi nakasama sa kasalan. Hindi nakapasok sa 1,000 years of kingdom. Bakit meron? At bakit wala? Okay, so ganito siya. Isa lang naman ang binanggit yan ang dahilan Ang overcomers ay nabuo through maturity. Yun. Ang ibig sabihin ng overcomers dito, mature in life. Kaya sila naging overcomer. Paano natin papaliwanag to? Ang Biblia kasi, binabanggit niya na mga believer dapat lumago. You should grow. Di ba? So si Pedro, sabi niya, kailangan mo ng gatas na walang taya upang lumago ka.
Oo, ang believer dapat lumago, mag-grow. And then, kung nag-grow, then marireach niya yung maturity. Parang ano yan eh, parang mga bunga, yung mga bungang, mga prutas. Mga prutas. Mula sa pagiging berde, okay, ano sila, nahihinog. So, ang sinasabi natin maturity ay katulad sa nahihinog. So, ganyan, nahihinog. Tinatanggap niya yung tustos ng araw, ulan, okay, yung kanyang sinisip-sip na sustansya, kaya nahihinog yan. Hanggang pag naabot na niya yung maturity, lalaglag nga yan eh, pag sobrang hinog na. Napagsak siya. So tayo ganun din. Pag naabot mo na yung growth in life, nagkaroon ka ng maturity dahil sa paglago sa buhay. Halimbawa, kumakain ka, umiinom ka sa salita ng Panginoon, umiinom at kumakain ka. Kumakain ka ng salita, umiinom ng Espiritu. Yan ay tustos para sa paglago. Nagmi-meeting ka. Umisa, mahirap din na manatili sa buhay eklesiya. Di ba? Pero matibay ka, hindi ka na-o-offend. Maski anong mangyari, hindi ako aalis dito. Talagang malinaw ang paningin mo. Dinaig mo ang mga pagsubok. Kaya nga overcomer mandaraig eh. Ang ibig sabihin ng word na overcomer, mandaraig. Dahil nadadaig nila, okay, yung mga challenge, nananatili sila, at yung pananatili nila ay nagbubunga ng paglago sa buhay. Yun. At pag na-reach mo yung maturity, parang kang parang mangga na nahinog. Dilaw na dilaw, ang tamis na. Hinog na. Hindi ka babagsak. Ang rapture natin ay pataas. Yung mangga, pababa. Ikaw, boom! Pataas. So, yun ang sinasabi sa atin. Ang readiness ng mga overcomers is through maturity. Pero itong mga overcomers, ay dapat magkaroon ng isang building. Kasi yung Panginoon, hindi naman niya pakakasalan isa-isa yung mga overcomer. Kundi ang mga overcomer ay magiging isa lang. Maitatayo sila. Okay, bilang bride sa loob ng pagkakaisa. Individually, pwede ko masabi, yung maturity ay halos individual accomplishment yan. Pero bukod dyan, kailangan naitayo din sila. Ibig sabihin, na-build sila. Kaya yung mga nag-grow in life na individualistic, wala kayong qualification na maging bride. Oo, kailangan growing in life, maturity, plus building. So yun ang ibig sabihin, paano nabuo itong bride? No? At tinawag silang overcomer. So ganyan. Yung iba, magaling lumalago, nagpa-pursue. No? Kaya lang, hindi maitayo sa mga kapatid. Pag naisama sa mga kapatid, nagkakaroon ng parang, yung magnet, nagre-repel. Pag parehong pole, north to north, iganyan mo yan, maghihiwala yan. Merong repellent. Kailangan lumalago, plus naitatayo, na isasama, na ibibuild. So, ang isang qualification ng bride or overcomer, pwede siyang maitayo, maski saan siya pumunta. Maski sa ang locality siya makarating, naitatayo siya, naisasama siya sa mga kapatid. So, meron kang qualification. Pero pag ikaw ay hindi maitayo, hindi maitayo sa mga believer, ibig sabihin, delikado ka. Hindi ka na itatayo eh. Pwede na lumalago ka in your own way. Pero hindi ka na itatayo.
So, growth in life, maturity, plus building. So, yan, overcomer. Yan ang bride. Yan ang sinabi rito. Amen. O ito. When we have been fully saturated with the triune God, so that He flows out of us, we will be completely built and fitted together to become the glorious church, the beloved bride of the Lord Jesus. Amen. So, for maturity, dapat tigmak ka ng tres unong Diyos. Diba? Natitigmak ka ng tres unong Diyos, plus, sabi niya, completely built. Kompletong naitayo. Fitted together. Tugma sa isa't isa. Tingnan mo yung building, tugma sila. Minsan, ano yan? Mga piece by piece na pinagsama-sama. Fit. Naitayo. Kaya, maturity plus building. Diba? So, hindi pwedeng individualistic ang isang believer. Hindi pwede. Ang life natin ay itinalaga, okay, para maging corporate. Ayaw mo maitayo ngayon, hindi ka natutuwa sa mga kapatid, dadaan ka sa disiplina. Pagkatapos mo madisiplina, wala ka ng ganyang attitude. Pagdating sa New Jerusalem, praise the Lord, wala na mga ano-ano, yung namimili, hindi nagkakasundo, wala nang ganon. Builded na talaga yan. Yan yung final stage ng New Jerusalem. Kaya pag-aralan mo na mabuild ngayon. Amen. Sapagkat isa sa mga lesson, naniniwala ako, na ituturo sa mga hindi naging mandaraig ay kung paano maitayo. Hindi lang lumago, at maitayo. Amen. Amen. Okay, so last part na ako. Okay, hindi. Ito pa, meron pa. So sabi niya, only the church as the golden lampstand can be the bride of Christ. So tangi lamang ang eklesiya, okay, na sinasagisag ng gintong patungan ng ilawan ay ang kasintahang babae. So siya lang ang kasintahang babae. Ibig sabihin, eklesiya na sumasagisag sa gintong patungan ng ilawan. Dapat ginto siya. This indicates that we need to live out the life of Christ. We should not focus on caring for the goodness or wickedness that come out of us. Instead, we need to care for the tree of life, the triune God, and Christ as the all-inclusive Spirit. So, paano ka maging gold? Kailangan magtuong ka sa tres unong Diyos, kay Kristo, at sa Espiritong nagbibigay ng buhay para matigmakan ka, okay, ng divine gold. Okay, at makaisa ka sa eklesiya na sinasagisag ng gintong patungan ng ilawan. Dapat araw-araw si Kristo ang naibubuhay natin, na ipapamuhay natin, nakikita sa atin. At yan ay depende, okay, kung constituted ka ng Panginoon. So, we need a continuous constituting, pagtitigmak, pagbubuo ng Panginoon tungo sa atin. Whether we are at home, with our family, or in the church meetings with the brothers and sisters, we all need to live out Christ. If we live by Christ, what we live out is God, who is a Spirit, signified by the pure gold that shines forth the light. Then we will become the bride of Christ who satisfies His desire. Amen. So, yan. So, magaganda yung mga sinabi sa huling part. Binigyan ng pansin yung gold. Ang gold kasi ay sumasagisag sa divine nature. Okay, na ginagawa tayong tigmak.
ng dibinong kalikasan ng Diyos upang tayo ay maging gold. Praise the Lord. Salamat, Panginoon, sa panahon na ito ay panahon ng pagbubuo ng mga mandaraig sa pamamagitan ng tustos ng buhay at sa pamamagitan ng pagtatayo. Unti-unti mong inahanda ang kasintahang babae para sa iyong pagbabalik. Panginoong Jesus, tulungan mo rin kami. Turuan mo rin kami kung paano lumago sa buhay at maitayo kasama ng mga kapatid. Amen. Amen.